Hindi pa nakontento, nambangga pa at nanggit-git ang barko ng China. Ang buong detalye, kaugnay na pangaharas na yan, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Mahigit 30 miyembro ng gabinete, presidential advisors at iba pang opisyal ng gobyerno nagsumite na ng courtesy resignation alinsunod sa utos ng Pangulo. Walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Senado, formal ang tatayo bilang impeachment court kay VP Sara Duterte sa unang Martes ng Hunyo. Sa pool sa video, ang mga nag-iiyakang sundalo dahil pinagsamantalan umano ng general sa Batangas. News 5 exclusive, lalaking hinahanap ang isang alias pangit na kabit daw na kinakasama niya, pinuntun sa iba ang galit at nanaksa. Sa Cebu, mga tulunan sa bilyar ng hampas ng tako. Sa showbiz, award-winning Pinay actress sa si Dolly De Leon, kabi-kabila ang international projects. At sa pabaong Pampagood Night, mga baboy na ayaw makatay, masunurin sa amo. Ang unang gagalaw ay lulutuin. Sunod-sunod nagsumite ng kanilang courtesy resignation sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Alinsunod po yan sa utos mismo ng Pangulo. Ayon sa palasyo, tila nakikita raw ng Pangulo na hindi kontento ang taong bayan sa serbisyo ng gobyerno. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. The honorable members of the cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? Nagawa pang magbiro ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati kanina sa Malacanang. Kasunod yan ang seryosong utos niya. Magsumite ng courtesy resignation ang lahat ng cabinet secretaries, heads ng agencies, presidential advisors at assistants. Sabi ng Pangulo, hindi ito business as usual. Panahon na raw para i-realign ang gobyerno sa inaasahan ng publiko mula sa kanila. Nauna na yang sinabi ni PBBM sa kanyang podcast kamakailan. Disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Kasunod ng utos ng Pangulo, agad-agad nag-resign ang karamihan sa mga kalihim. As his people who he has handpicked to help him, we are duty-bound to follow that. We all serve at the pleasure of the President, and it is a privilege to serve our nation. We give him the full trust and confidence, so the same way he gives it to us. We just follow the leader. And lahat kami dapat mag-comply dyan. Mahigit 30 cabinet secretaries, presidential advisors at iba pang opisyal ng gobyerno ang nagsumite ng courtesy resignation. May ilan pang hindi nagre-resign. Sa mga nagbitiw, ang Pangulo na ang bahalang mamili kung sino ang mananatili at kung sino ang maaalis. Giit ng palasyo. Walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Sabi pa ng Malacanang, isa rin sa mga nag-udyok sa desisyong ito ng Pangulo ay ang resulta ng katatapos lang na Bilang Pilipino 2025. Sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero, especially sa Senado. Sa kabila ng pagbibitiw ng mga miyembro ng gabinete, tiniyak ng Malacanang na hindi apektado ang operasyon ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Senyales daw na sensitibo ang Pangulo sa daing ng taong bayan sa ginawa niyang pagpapasumite ng courtesy resignation sa kanyang gabinete. Pero para sa kilalang kritiko ng Pangulo na si Harry Roque, mismong ang Pangulo raw ang problema. Nasa Frontline na balitang yan si Mian Los Baños. Well, hindi sila nagsalita.
Nagpapasalamat si Senate President Chis Escudero sa pag-amin ng Pangulo na may problema. Pinakita raw nitong may pakialam at sensitibo siya sa daing ng taong bayan at inako ang responsibilidad na ayusin ito. Payo ng Senate President sa Pangulo, dapat dumistansya siya sa mga taong ginagamit lang siya para sa sarili nilang kapakanan. Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, mas mainam na kumuha ang Pangulo ng mga gabineteng may idealism at yung mga walang planong tumakbo sa 2028 elections para sigurado raw na mas matututukan nila ang trabaho. Si Senator Win Gatchalian umaasang magsisilbing paalala ang rigudon sa gabinete para pagbutihin nila ang kanilang trabaho. Iginiit din ni Senator G.V. Ejercito na hindi dapat magpakakampante o magkuya-kuyakoy ang mga opisyal ng Pangulo. Para sa Makati Business Club, kontento raw sila sa performance ng kasalukuyang hanay ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, partikular na ang economic team. These guys are well qualified for the position, so we would be very surprised if Marcos accepted their resignations and let them go. Naniniwala ang isang dating cabinet member na tama at napapanahon ang pagbalasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gabinete. Pero hindi raw dapat lahat ay alisin sa pwesto. In fairness naman to the cabinet, marami namang ring magagaling dyan. Sa tingin ko, si Vince Dizon, tulad ni Vince Dizon, very active siya. He communicates what he's doing to the public. Very, very many qualified people. Si Secretary Recto, si Secretary Henry Aguda ng DICT. Tingin naman ni Attorney Harry Roque, hindi ang mga gabinete ang problema. Marcos Jr., tama ka. Talagang sobrang politika, nabuwisit ang taong bayan, pero nabuwisit ang taong bayan sa iyo. Walang mangyayari miski pa-resignin mo silang lahat. Dahil ikaw ang problema. Ayon naman sa political analyst na si Edmond Tayaw, may mas malalim pang dahilan sa balasahang ito. Alam mo, medyo matalinhaga yung move na yan. Ano? I mean, whether it's knee-jerk or what have you, being a president and you're talking of the whole government for that matter, no? Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Susulat ng Department of Justice sa Department of Foreign Affairs para ipakansela ang pasaporte ng puganteng si Harry Roque. Kasunod po yan ang nilabas na arrest warrant ng korte kaugnay ng kasong qualified human trafficking. Dahil ito sa pagkakasangkot daw ni Roque sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nasa the Netherlands ngayon ang dating presidential spokesman para sa kanyang asylum application. Ayon sa DOJ, magiging undocumented alien si Roque kapag hindi maaprubahan ang kanyang asylum request. We know that the Netherlands will not tolerate the commission of crimes that are being charged in this case. Pag wala siyang asylum at nakansel ang passport niya, he will have to be deported. Higit 3 buwan mula nang i-impeach ng Kamara si VP Sara Duterte, inanunsyo na po ng Senado na magkokonbina ito bilang impeachment court sa June 3. Ang House prosecutors, 90% na raw handa. Nasa frontline na balitang yan si Manan Enriquez. Formal nang inabisuhan ng Senado ang Kamara na magko-convene na ang impeachment court sa June 3 para ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bago nito alinsunod sa Rules of Procedure and Impeachment Trials, kailangan humarap ng House Prosecution Panel sa Senado para basahin ang Articles of Impeachment, bagay na tinatalakay na ng House Prosecutors sa kanilang pulong ngayong araw. We resumed our meeting after the election. I guess we will present the articles of impeachment during their session. Sa proposed timeline ng Senado, nakahanda silang tanggapin ng mga House Prosecutor alas 4 ng hapon sa June 2. Ayon kay House Prosecutor Congresswoman Bel Zamora, 90% na silang handa sa impeachment trial. Nasa 5 hanggang 10 law firms ang tumutulong sa kanila. A little exciting for us, I guess, na matutuloy na. We've had a mock trial before. We prepared judicial affidavits for the witnesses. We examined witnesses. We're reviewing all of the documentary evidence that we already have on hand.
Kinabukasan naman sa June 3, alas 9 ng umaga, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court. Posibleng sa parehas na araw din ay manumpa na ang senator judges. Sa June 4, inaasahang tatanggap na ng pleadings ang impeachment court at ang pre-trial ay magsisimula sa June 24 hanggang July 25. Sa July 30 naman gugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Una nang sinabi ng bise na handa na rin siya sa trial na posibleng magpatalsik sa kanya sa pwesto. Marian Enriquez, News 5. Panibagong insidente na naman ang pangharas ng China sa dagat. Binomba ng tubig, binangga at saka ginit-git ng Chinese vessel ang barko nating naglalayag malapit sa Pagasa Island. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ito ang kuha sa loob ng BRP Datu Sanday habang walang habas na binobomba ng tubig ng China Coast Guard malapit sa Pag-asa Island. Sa lakas ng water cannon ng China, rinig ang pagdagundong ng mga bakal mula sa ating barko. Niradyohan na sila ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, pero ayaw paawat ng China. Your unsafe maneuvers are in clear violation of your obligations for safe conduct under the 1972 International Regulations. Sa aerial shot naman na ito, makikitang binangga at ginitgit din ng barko ng China ang BRP Datu Sanday. Hindi lang isa, kundi 2 beses. Dahil sa insidente, nasira ang port bow at smokestack ng ating barko. Nagkaroon din ng ilang bitak at nayupi ang ilang bahagi ng BIFAR vessel. Nangyari kahapon ang panghaharas habang nagsasagawa ng maritime scientific research ang BRP Datu Sanday at BRP Datu Pagbuaya sa Sandy Cay 2. Ito ang unang beses na binomba ng tubig ng China ang barko ng BIFAR mula ng iwagayway ng China ang kanilang watawat sa lugar. Sabi naman ng PCG, hindi gagayahin ng Pilipinas ang ginagawang panghaharas ng China. It does not have any strategic gain on our part kung gagayahin natin sila. We just have to maintain our moral high ground, that we are law abider. Sa kabila naman ng insidente, naging matagumpay ang scientific research mission ng BIFAR vessel sa Pag-asa K2. Sabi naman ng European Union, labis silang nag-aalala sa panibago at mapanganib na ginawa ng China sa ating barko. Muli rin silang nagpaabot ng suporta sa Pilipinas, alinsunod sa International Order ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitration na naipanalo natin. Ang tila walang katapusang girian ng mga barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea ang isa sa gustong tutukan ng Akbayan Party List. Kaya naman, isinusulong nila ang pagbuo ng West Philippine Sea Bloc sa 20th Congress. Ito ang magsusulong ng mga usapin kaugnay sa karapatan ng mga Pilipino sa ating exclusive economic zone. Ito pong ating WPS block sa Kongreso, this is a block of champions. Champions of sovereignty. At dapat naninindigan tayo laban doon sa encroachment ng China sa West Philippine Sea. Isinusulong din ng akbayan na maisama sa curriculum sa eskwelahan ang pagtuturo ng West Philippine Sea. Nakakabahala na raw kasi ang mga maling impormasyon na kumakalat online. Kasama dun syempre yung obligasyon natin lahat na ipaglaban ang West Philippine Sea at labanan ang talagang kumakalat na mga Chinese disinformation. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Kaugnay ng balitang yan, dumepensa ang China sa ginawa nilang pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas o sa barko ng Pilipinas. Sa pahayag ng spokesman ng Chinese Coast Guard, ginit nilang wala raw permiso ang 2 barko ng Pilipinas na maglayag sa pinangyarihan ng insidente. Gumawa lamang daw ng hakbang ang China alinsunod sa kanilang batas. Profesional at legal daw ang ginawa nila sa git muli na meron silang hindi may kakaila na soberenya sa Spratly Islands at sa mga katabing tubig nito. Git pa ng China, tayo raw ang dapat tumigil sa kanilang mga mapang-abusong aksyon. Nanindigan din ng China na patuloy nilang poprotektahan ng mga tubig na nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Sinampahan ng reklamong rape at attempted rape ang isang general na nanghalay umano ng 2 sundalo sa Lipa City sa Batangas. Ang mga biktimang sundalo nag-iiyakan sa kuha ng CCTV matapos ang insidente. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico.
Sa kuha ng CCTV, dumating ang itim na van na ito sa Fernando Air Base sa Lipas City, Batangas madaling araw noong January 29. Maya-maya, bumaba sa van ang ilang sundalo kasama ang isang 2-star general na galing daw ng inuman. Inalalayan daw ng mga sundalo ang lasing na general papunta sa kanyang quarters. Makalipas na higit 2 oras, makikita na ang 2 lalaking sundalong galing sa quarters ng general nagyayakapan at nagiiyakan. Maya-maya, dumating ang isang lieutenant at dito na nagsumbong ang mga sundalo. Pinagsamantalahan umano sila ng general. Sa bahagi ng investigation report, tinanong daw ng general ang 2 sundalo kung gusto nilang matulog sa kanyang kwarto. Umuo raw sila noong una sa pag-aakalang nagbibiro lang ang general. Dito na nangyari ang umano'y pananamantala. Pero hindi alam ng general na kinuhanan siya na video ng isa sa mga sundalo habang ginagawa ang pang-aabuso. After the incident, they were seen by a psychiatrist, by a doctor, and they were diagnosed with depression, with stress disorder. Sinampahan na ang general na reklamong rape through sexual assault at attempted rape through sexual assault sa Lipa Prosecutor's Office. One of the complainants was able to take videos and audio recordings while it was happening, right? So I don't know how that will be rebutted. Itinanggi naman ng sangkot na general ang nangyari. Sa kanyang counter-affidavit, malalakas daw ang 2 sundalo na kaya siyang i-overpower. Pwede nga raw lumabas na lang sila o gumamit ng persa para di na mangyari pa ang umano'y insidente. Inalis na sa pwesto ang general na ngayon ay naka-house arrest sa loob ng isang military camp ayon sa AFP. Sa kanilang internal investigation, may sapat na ebidensya para sa karagdagang legal action sa kaso. Yung pong ating accused will face trial under Articles of War 96. Ito pong conduct unbecoming of an officer and a gentleman. And 97, conduct prejudicial to good order and military discipline. Para hindi na maulit pa, pinapalakas daw ng AFP ang kanilang values formation programs, leadership training, pati na kanilang reporting and grievance mechanisms. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Balikan natin ang balita sa cabinet revamp o yung malawakang pagbalasa ng Pangulo ng kanyang gabinete na madalas ginagawa kapag problemado ang isang administrasyon. Tingnan mo na lang ang nakaraang 4 na administrasyon sa nakaraang 25 taon. Sa kanilang lahat, si dating Pangulong Gloria Arroyo ang may pinakamarami at pinakamalawak na mga cabinet revamp. Una, dahil si GMA din ang pinakamatagal na nanungkulan sa kanilang 4. Umabot po siya ng 9 na taon. At pangalawa, ang kanyang administrasyon din ang tinamaan ng sunod-sunod na mga skandalo na nakaapekto sa kanyang popularity at performance ratings. Mula po sa Oakwood Mutiny noong 2003 kung saan nagrebelde ang mga tropang Magdalo hanggang sa 2004 elections kung saan mahigpit ang labanan nila ni Fernando Poe Jr. Ang unang cabinet revamp ni Arroyo, 2 buwan lamang matapos ang 2004 elections na yan. Si VP Noli De Castro, ginawang pinuno ng HUDCC at si Mike Defensor naman ay nilagay sa DENR. Ang bagong Executive Secretary si Eduardo Ermita, sa DFA si Alberto Romulo, DepEd si Butch Abad, Justice naman si Raul Gonzalez, Defense si Avelino Cruz. Ang pangalawang cabinet revamp ginawa matapos ang Hello Garci scandal kung saan hiniling ni Pangulong Arroyo sa isang opisyal ng COMELEC na siguraduhin na meron siyang 1 milyong botong lamang sa 2004 elections. 10 miyembro ng gabinete ni Pangulong Arroyo nagbitiw noong Hulyo 2005 dahil nga sa Hello Garci scandal at hiniling nila ang pagbibitiw ng Pangulo. Si Finance Secretary Cesar Purisima, Budget Secretary Emilia Bongcodin, Education Secretary Butch Abad, Social Welfare Secretary Dinky Soliman, Peace Process Advisor Ging Deles. Bahagi po sila ng tinatawag kalaunan na Hayat 10. Pero sinubukan silang unahan ng Pangulong Arroyo. Nag-anunsyo si Arroyo ng malawakang cabinet revamp kasama yung mga nagbitiw na opisyal. Hindi nagtapos ang problema ni Arroyo dyan. Taong 2006, nagdeklara siya ng state of emergency dahil sa withdrawal support ng ilang elite military units. At noong 2007 Manila Pen Siege, nagrebelde muli ang mga rebeldeng sundalo na dati nang nakakulong. Enero 2009 naman, isa na namang cabinet revamp ang inanunsyo ng Malacanang pero hindi na ganun kalawak. Nang bumaba si Arroyo sa pwesto, nakuha niya ang pinakamababang satisfaction rating ng kahit sinong Pangulo. 7 sa bawat 10 Pilipino ang hindi natuwa sa kanyang panunungkulan. Si dating Pangulong Benigno Aquino naman, walang malawakang balasahan.
Ang ginawa lamang niya ay i-reorganize ang gabinete sa 5 grupo, gaya po ng Good Governance and Anti-Corruption or Security, Justice and Peace. Si dating Pangulong Duterte naman, marami ang pinaltan sa kanyang gabinete pero hindi po sabay-sabay, paisa-isa lamang. Kung meron mang isang grupo na tinanggal, ito po yung mga nominado sa kanyang gabinete ng National Democratic Front bilang bahagi po ng peace building initiatives nung unang bahagi ng kanyang administrasyon. Si Paeng Mariano, Judy Taguiwalo at Liza Masa nilaglag sa gabinete ng mga SIM na ang relasyon ni Duterte at ng NDF. Sa ibang balita, nagsimula na pong tumanggap ng mga election protest ang COMELEC mula sa mga natalong kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Ang isa sa mga complainants, bit-bit pa ang libo-libong affidavit ng mga botanteng nagrereklamo daw dahil hindi na lumabas ang kanilang mga binoto sa resibo ng makina. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Higit 100 kahong naglalaman ng 13,000 affidavits ang ipinasok sa Electoral Contest Adjudication Department ng COMELEC. Dala ito ng kampo ng natalong kandidato sa pagka-mayor sa San Fernando City sa Pampanga na si Maylene Pineda Cayabyab. Laman nito ang reklamo ng mga botanteng na ibaraw ang kanilang boto mula sa lumabas na resibo sa automated counting machine. Merong misappreciation ng kanilang mga ballots when they fed the ballot, iba yung nagre-reflect, no? Tapos yung iba naman merong mga pre-shaded because we believe na hindi nare-reflect dun sa election yung tunay na boto ng mga Fernandinos. Kaya hiling nila manu-manong bilangan. Kaduda-duda rin daw na hindi man lang lumamang si Pineda Cayabyab na mula sa political family ng Pineda sa Pampanga. Natalo siya ng incumbent mayor doon na si Vilma Caluwag. Base sa election results sa COMELEC media server ng Bilang Pilipino 2025, higit 78,000 votes ang lamang ni Caluwag kay Pineda Cayabyab. Sa maniwala at sa hindi, 239 clustered precincts. Ni isang presinto walang ipinanalo. Despite the vigorous campaign that we have mounted, that is one thing na unbelievable, highly improbable. Ito rin ang reklamo ni Cebu City Mayor Michael Rama matapos pumangatlo lamang sa halalan. Higit 136,000 votes ang agwat niya mula sa nanalong si Nestor Arquival. Tila deja vu nga raw ito noong 2016 nang manawagan din siya ng manual recount dahil sa tingin niyang anomalya sa mga makina. Yung number ko usually, as it is being presented, ito 200,000 yun. Abot na nga ng 300,000. Bakit ang ending 120 lang? Saka optics, lahat ng mga activities, rallies, pumunta pa si Sara doon, ang daming tao. Ibig sabihin, pag eleksyon nawala yung tao. Bukas naman ang COMELEC sa mga ganitong electoral protest. Mas mainam nga raw na idaan ito sa tamang proseso kaysa i-post lamang sa social media. Aminado ang COMELEC, hindi birong gastusin yung kailangang paggandaan ng sino mang maghahain ng election protest. Kabilang na dyan yung filing fee, bayad sa kada bubuksang ballot box at iba't ibang dokumentong kakailanganin. Sagot naman ng COMELEC sa mga nagsasabing nagkaroon ng pre-shading sa mga balota. Kung meron po, sure na hindi sa COMELEC. Kasi nakalampas po yan sa quality control natin. Pagdating po sa, yan po tinransport, yan po'y tumigil 1-2 araw o ilang araw sa opisina ng treasurer. So hindi na po namin custody yon kung biglang nagkaroon ng pre-shading. Hamon din ng poll body sa mga magreklamong magkaiba naging resulta ng kanilang boto, siguruhing meron silang ebidensya. Maaari lang maghain ng election protest sa mga natalong kandidato sa loob ng 10 araw mula nang maiproklama ang mga nanalo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinagpapaliwanag ng Ombudsman si Cebu Governor Gwen Garcia kung bakit hindi niya sinusunod ang suspension order laban sa kanya. Ayon sa Ombudsman, may 5 araw ang senadora para sagutin kung bakit hindi siya dapat sumailalim sa indirect contempt dahil sa pagsuway sa order. April pa raw natanggap ng gobernador ang order pero paulit-ulit niya raw sinasabi sa publiko na hindi siya susunod. 6 na buwang sinuspindi ng Ombudsman si Garcia dahil sa pag-issue ng permit sa isang construction firm na umunoy walang basehan. Unang sinabi ng gobernadora na dumaan na ito sa tamang proseso. Showbiz Tonight na tayo. Laban kung laban si Nadine Lustre matapos niyang maghain ng reklamo sa mga pag-atake sa kanya online.
Mismong si Nadine ang nagsampa ng reklamong paglabag sa Safe Spaces Act. Suportado ng ine-endorso niyang ML Party List ang filing ng aktres. Hindi naman na ito idinetalye pa ni Nadine, pero say niya nararapat daw ito kung kailan ginagamit ng social media sa pagpapatahimik sa mga naghahanap ng hustisya at reforma. In her busy era ang award-winning Pinay actress na si Dolly De Leon. Back-to-back lang naman ang kanyang Hollywood projects. Kaka-showing lang today ng kanyang Prime Video Hollywood series na 9 Perfect Strangers. Aba, sa Netflix naman siya susunod na mapapanood. Kasama ng mga kababayan nating sina John Briones at ng part Pinoy star na si Gordon Cormier para sa hit series na Avatar: The Last Airbender. Gaganap siya bilang sina Lo at Lee, ang kambal na tagapayo ng kontrabidang si Azula ng Fire Nation. Say naman ni Dolly sa dual role, challenge accepted. Lo at Lee, oo, nakambal. Ang hirap nung trabaho ko doon kasi dalawang shot, 'di ba? Dalawa ako eh. Kaya lang mag-isa lang ako sa totoong buhay. So, ako rin yung isang twin, pero masaya. I had so much fun. As in, ang say ko naman, marami pa akong bang showbiz scoops that you don't want to miss. Kaya dyan lang kayo. Susunod, lalaking ipinagpalit daw sa pangit na naksak sa Quezon City. Dalawang talunan ng bugbog sa bilyaran sa Cebu. Lalaki nahulog sa 200 talampakang lalim ng bangin sa Tuba, Benguet. At 10 kaso ng Mpox kumpirmado sa South Cotabato. Magbabalik pang Frontline Tonight. Kita sa CCTV kung paanong lumusot sa roll-up door ng kainan ng isang kawatan sa Zamboanga City. Pagkapasok sa loob, diretso agad sa kaha ang suspect. Naghalugog siya at binuksan ang cash box at saka umalis. Hinahanap na siya ng mga pulis at naalam pa kung magkano ang kanyang natangay. Kuyog ang inabot ng isang lalaking nanaksak sa Quezon City. Hindi raw matanggap ng suspect na pinagpalit siya ng dati niyang kinakasama sa isang alias pangit. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel, exclusive. Nahanap si pangit. Duguan at nakaupo sa eskinita ang lalaking yan matapos saksakin ng isang dayo sa barangay Payatas sa Quezon City. Sa kalsada, kita naman ang lalaking nanaksak na kinorner ng mga residente. Turin nyo na! Turin na para hindi makatakbo! May hawak silang pamalo dahil hawak pa ng suspect ang ginamit na kitchen knife. Nakapaglakad ang suspect at nagawang makatago sa isang tindahan habang binabatusan ng mga residente. Saktong may mga rumorondang pulis sa lugar, kaya agad napasuko ang suspect. Dinala naman sa ospital ang biktima na nasaksak malapit sa mata. Positibo niyang kinilala ang suspect. Ayon sa pulis, lasing noon ang suspect at hinahanap ang isang nagngangalang pangit. Na di umano, yung alias pangit, kalaguyo ng kanyang dating kinakasama. Posibleng napagbuntunan lang daw ang biktima ng pagtanungan ng suspect sa kinaroroonan ni Pangit. Sa bahaging ito ng Santo Niño Street nangyari ang pananaksak. Ayon sa suspect, ipinagtanggol lang niya ang kanyang sarili nang kuyugin na siya ng taong bayan. Giit niya, wala rin siyang masamang balak kay Pangit. Depensa ng suspect. Sinisigawan na nila ako na, ano bang inaano mo, bakit ba kami kinukulit mo, ganun, sabay. Sabi niya sa kasama niya, kuhain mo yung doon, yung matalas doon. Nakumpiska sa kanya ang ginamit niyang patalim. Nakakulong na rin siya sa Quezon City Police District Station 13 na mahaharap sa reklamong frustrated homicide. Nagpapagaling naman sa ospital ang biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nang hataw ng tako at bakal ang dalawang manlalaro ng bilyar sa Cebu. Gusto pa sana nila ng rematch pero ayaw nang makipaglaro ng mga nanalo. Nasa frontline na balitang yan si News 5 correspondent o Visayas correspondent, John Naroa. Hinabol at pinaghahampas ng tako at bakal ang isang lalaki sa Consolacion, Cebu. Pinagtulungan siya ng dalawang kalaro niya sa billiards. Kahit bumagsak na ang biktima, hinataw pa rin siya. Sa sobrang tindi ng pananakit, inoperahan sa ulo ang biktima. Pinagpapalo yung pamangkin ko na parang hayop. Kahit isa walang tumulong.
Ngayon parang naging bata ng pamangkin ko. Lagi siya nahihilo. Di na siya nakakakilala. Base sa investigasyon, nagalit ang mga suspect matapos silang talunin ng biktima sa billiards. 5,000 piso pa naman ang pustahan nila. Pero sabik sa bawi ang mga suspect. Niyaya nila ang biktima na maglaro pa ulit. Pero umayaw na ito kaya na bad trip sila. Doon na nangyari ang pananakit. Pinaplansya ang isasampang reklamong frustrated murder o serious physical injury laban sa mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas. Binasura ng DOJ ang ilang reklamong sinampa ni dating Pangulong Duterte laban kay PNP Chief General Romel Marbil, dating Interior Secretary Ben Hurabalos at 7 iba pang pulis. Kaugnay po ito ng pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Si Duterte ang tumatayong property administrator ng KOJC. 2 counts ng malicious mischief at violation of domicile ang sinampa ni Duterte kina Marbil at Abalos. Pero sabi naman ng DOJ, walang sapat na ebidensya na sadyang sinira ng mga pulis ang KOJC property ng arestuin si Kibuloy. Ginawa lamang daw ng mga otoridad ang kanilang tungkulin dahil may arrest warrant ng pastor kaugnay ng patong-patong na kaso. Nabisto ang modus ng isang copy center sa isang mall sa Pasig City na pamimeke pala ng mga notaryo. Nireklamo ng isang abogado ang naturang establishmento dahil ginagamit daw ang kanyang pangalan sa pagnotaryo. Inaresto ng NBI ang isang tauhan nito na 6 na taon na raw namimeke ng notaryo. Nasa 300 hanggang 500 pesos ang singil ng suspect kada notaryo, depende po sa dokumento. Mahaharap siya sa mga reklamong falsification by private individuals, usurpation of authority at estafa. Sa Valenzuela naman, nahuli sa entrapment ang isang babaeng nagbebenta ng fake na driver's license at PWD ID. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, binibenta ng suspect online ng mga ID sa halagang 500 piso. Sinampahan siya ng 10 counts ng falsification of documents. Handa ng Land Transportation Office sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy or NCAP sa Metro Manila simula po sa Lunes. Ayon sa LTO, nakikipag-ugnayan na ang MMDA sa kanila pagdating sa data sharing kaugnay po ng NCAP. Sa ilalim nito, huhuli ng mga lumalabag sa batas gamit ang mga CCTV ng MMDA. Papadala ng ticket ang mga may-ari ng sasakyan base sa nakarehistro sa LTO. Pinaplansya na po ang mga detalye para sa pagpapatupad ng NCAP. Muling patutupad ang NCAP matapos alisin ng Korte Suprema ang TRO laban dito. Ready naman tayo. The data is there. We're ready to share. No? But I guess we'll have to sit down with talk to the MMDA. If there's anything else we can do to help them out, tutulong po tayo sa kanila. Pansamantalang nakalaya ang R&B singer na si Chris Brown kaugnay sa kinahaharap niyang kasong serious assault sa London. Yan ay matapos niyang magpiyansa ng nagkakahalaga ng $6.7 million o 372 million pesos. Dahil dito, matutuloy ang nakaschedule niyang world tour na magsisimula sa susunod na buwan. Sa kabila nito, haharap siya sa korte sa June para sa pagdinig sa kanyang kaso. Nagugat ito sa umano'y pananakit niya sa isang music producer sa nightclub sa London noong 2023. Nag-post naman ng Instagram story ang American singer matapos ang paglaya, kung saan sinabi niyang from the cage to the stage. Susunod, lalaking nagpapapicture sa bundok sa Baguio, patay na mahulog sa bangin. Pampribadong lupain sa Tarlac, bigla na lang daw ginawang quarrying site ng walang permiso. At ang official cast photos ng Pinoy adaptation series na It's Okay to Not Be Okay. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Kuha yan sa Taiwan. Nagbagsakan sa kalsada mga naglalaki ang tipak na bato mula po sa bundok. Isang kotse ang napahinto at muntikan ang madaganan. Isang sugatan bagamat wala namang sasakyan na nawasak na mga bato. Sa trahedya na uwi ang sanay simpleng pagpapapicture lamang ng isang residente sa Tuba, Benguet. Ang biktima nahulog sa higit 200 talampakang bangin matapos tumungtong sa isang bato. Nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawit.
Napasugod ng mga otoridad sa bundok ng Santo Tomas sa Tuba, Benguet pasado alas 4 ng hapon nitong linggo. May nahulog kasing lalaki sa bangin na higit 200 talampakan ng lalim. Inabot ng 2 oras bago na iahon ng bangkay ng 45 years old na lalaki. Talagang malala po yung sinapit ng tao kasi halos sa ulo yung tama, tapos mga extremities ng katawan. Base sa investigasyon, hindi turista ang biktima kundi residente ng Baguio. Kasama niya ang 2 niyang anak nang pumunta sa tinatawag na biyak na bato. Sa biyak na bato kasi overlooking po natin ang mga iba't ibang tanawin doon. Pupunta po sila doon, magkukuha lang po ng litrato, tapos parang nag-drop by lang sila doon. Tumuntong ang biktima sa isang malaking bato at nagpa-picture sa kanyang anak, pero nawalan siya ng balanse kaya nahulog sa bangin. Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng biktima. Saktong birthday pa ng tita namin nun. Super delikado na dito po eh. Sa ngayon, nabakuran na ang lugar. Masihigpitan din daw ng pulis at tauhan ng DNR ang pagbabantay. Tanging mga residente at mga nakakuha ng special permit ang maaaring pumasok sa naturang bundok alinsunod sa writ of kalikasan ng Korte Suprema. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Patay ang isang tricycle driver sa Seattle, Negros Oriental habang sugatan ng 3 niyang pasahero matapos silang masapol ng bus. Sa kuha ng CCTV, makikitang palabas ng eskinita ang tricycle. Pagliko sa kalsada, saktong nabaga ito ng paparating na bus. Ayan. Sa lakas po ng impact, bumaliktad ang tricycle at tumilapon ang mga sakay nito. Sinugod sa ospital ang mga biktima, kabilang ang driver pero binawian siya ng buhay dahil sa injury sa ulo. Nauwi sa regluhan ang aksidente. Nagpasaklolo ang isang lalaking may-ari ng lupain sa Capas, Tarlac. May nagkukwari daw kasi sa kanyang lupa nang walang paalam. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Dating saka ng 3 ektaryang lupain na ito ni Mang Benny sa Sitio Kalangitan, Barangay Kutkut 2 sa Capas, Tarlac. Pero ngayon halos naubos na ang mga puno at lupa matapos itong gawing quarrying site. Nagsimula raw ang problema nang may iligal na nagtayo ng bahay sa lupa ni Mang Benny. Hindi raw niya ito pinansin dahil abala siya sa trabaho at sa awa na rin sa squatter na kinilalang si alias Umali. Pero lingid sa kanilang kaalaman, pinakwari na pala ni Umali ang lupa niya. Nagtayo ng bahay doon, tsaka yung mga, yun lang ang tinayo naman, pero yung dating sakaan na kinuha ng lolo ko, nandiyan pa yan. Problema dyan, bakit pinakwari na hindi naman sa kanila? Yun ang, kasi yan ang kinuha natin, yung illegal quarry. Yan ang rinireklamo natin. Nagkataon pang may legal na kumpanya na 3 buwan na nagkukwari sa bundok na katabi ng lupain ni Mang Benny. Dito raw sumabay ang illegal quarrying ng grupo ni Umali. Dito sa aking likuran ay isang bundok na may legal na quarrying site kung saan humahakot ng bato at lupa. Habang dito sa kaliwa naman ay isang pribadong lupa na dati luntian. Ngayon ay nagmistulang disyerto matapos madamay at maging illegal quarrying site. Walang inirereklamong si alias Umali nang dumating ang aming team sa lugar. Nagpasaklolo na rin si Benny sa barangay para palayasin si alias Umali at ang grupo na nag-i-illegal quarry sa lugar. Pwede yung mag-detail ng tanod doon. Kung sakali mong pipilit, pwede makatawag dito, mga pulis na pupunta ron. Minsan na rin daw pinuntahan ng mga tauhan ng DENR ang lupain ni Mang Benny. Wala silang inabutang nagkukwari pero baka sa lugar ang sinyalis ng operasyon, kabilang ang mga nakaparadang bako. Napag-alaman ding walang inisyong permit para magsagawa ng quarrying sa lugar. Kaya agad inirekomenda ang regular na monitoring ng barangay at ng local DNR office sa nasabing lupa para matiyak na wala ng operasyon ang quarrying dito. Ilang beses nang pinatawag ng barangay at ng DNR si alias Umali para magpaliwanag pero hindi raw siya sumisipot. Kaya magsasampa na ng kaso sa korte si Mang Benny laban sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagpapasaklolo sa pamahalaan ng mga magsasaka sa Bulacan na umaaray dahil binabarataw sila ng mga trader. Tumigil na kasi ang National Food Authority or NFA sa pagbili ng mga palay sa mga magsasaka dahil sa dami na nakaimbak na palay sa kanilang bodega sa bayan ng San Miguel. Dahil po dyan, napipilitan ng mga magsasaka na ibenta ang kanilang mga ani nilang palay sa traders. Pero binabarataw sila at binibili ang palay nila sa halagang 12 pesos kada kilo lamang. Tinutugunan naman daw ng NFA ang problemang ito.
Naghihintay po kami ng balita kung kailan po sana magbubukas po ang National Food Authority o ang NFA ng mga warehouse. Kahit na po magkaroon po kami ng konting gastos sa transportation saka po sa pagbibilad, mas maganda naman po yun. Inassure namin sila na once magka-space, papasok ang kanilang mga palay. Nakapagtala ng 10 kaso ng Mpox sa South Cotabato. Ayon sa Provincial Health Office ng probinsya, 4 ang naitala sa bayan ng Tiboli, habang dalawa sa Surala at tig-isa sa Banga, Tantangan, Lake Cebu at Coronadal City. Meron pang 3 suspected cases na patuloy pang binabantayan. Nagsasagawan raw ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng mga nagkasakit. Ang Mpox po ay isang viral disease na nagdudulot ng rashes sa balat at naipapasa sa pamamagitan po ng direct contact. Abangan, Pinoy adaptation ng K-drama series na It's Okay to Not Be Okay, pinasilip. Ako nang gagalaw. At mga baboy sa isang farm sa Batangas tumitigil kapag tinatakot na kakatayin. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. May concert si Mr. Pure Energy Gary Valenciano sa Australia at New Zealand. Una na dyan ang show niya sa Sir Wolf Fisher Arena sa Auckland, New Zealand sa August 10. Susundan yan ng kanyang show sa Show or Snow Concert Hall sa Canberra, Australia sa August 16. Bahagi ang mga ito ng One More Time birthday celebration tour ng legendary singer. Last March nang mag-concert din si Gary V sa ilang lugar sa Australia. Nag-uumapaw ang chemistry ng mga bida ng Pinoy adaptation ng hit K-drama na It's Okay to Not Be Okay. Good vibes ang hatid ng official cast photo ni Ann Curtis at Joshua Garcia. Meron ding cast photo ang isa pang cast na si Carlo Aquino na kapatid ni Joshua sa serye. Tungkol ito sa buhay ng isang author with antisocial personality disorder played by Ann at psych ward caretaker na role ni Joshua. Abangan ang It's Okay to Not Be Okay this year dito sa TV5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Thursday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, naaliw ang netizen sa mga baboy sa isang farm sa Lemery, Batangas na tila nakakaintindi raw. Ang unang gagalaw ay lulutuin. Unang gagalaw, lulutuin na. Pag gumalaw ka, katay ka. Yan po ang sinabi ng uploader nang dalawin niya mga alaga nilang baboy. Aba, hindi nga gumalaw ang mga baboy. Ang kwento ng uploader, nasa 4 na dekada nang nagbababoy ang kanilang pamilya. Likas daw sa mga baboy na tumigil kapag nagugulat para makiramdam sa kanilang paligid. Hindi pa naman daw kakatay ng mga baboy dahil mga bata pa sila. Ang unang gagalaw. So, paano pag lumaki na sila? Ayun nga una kong tanong. Tutuwa ba natin dahil bata pa sila? May araw din kayo, parang ganun sa akin. Niloloko lang kayo, no? Amo nyo. Nakakatuwa dyan, parang trip to Jerusalem yung peg. Yes. Tsaka yung Pepsi. Alam mo yung game na yung Pepsi? Yung nasa likod, tatakbo sila, yung mga kalaban mo, tapos yung isa, pagharap niyang ganon, kailangan magsa-stop sila. Tapos pag talikod ulit yung nasa harapan, pag natap siya, talo siya. Gets mo yun, sir? Bakit Pepsi? Sa pagtitingin, gano'n. Hindi ko alam, sir, pero nung bata ako, yun yung tawag namin. Gano'n, iikot siya. So, stop sila. Tingin ko hindi Pepsi talaga pangalan. Baka 7-Up yun, no? Baka Parang naimbento ka lang eh. Hindi, sir. Totoo kasi nilalaro ko yun. Tingin ko hindi Pepsi. Alam mo yun? Hindi. Ako lang pala yun. Hindi ko lang yun. Baka sarili ko lang yung kalaro. Tagalog kasi na hindi din ng mga baboy kung English kaya. Alam kaya nila yun? Kaya sabi mong stop. Sir. Sige na. Stop na tayo. Yan na po ang 45 minutong paghimay sa malagang headlines.
Baltan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kasangga sa pagbabalita. Ako po si Ed Lingao. Magandang gabi.